Yamang tao pinakamahalagang salik sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa. Yamang tao. Ang yamang tao ay ang pinakamahalagang yaman ng isang bansa. Kalahati ng sangkatauhan ay nakatira sa Asya. Mahigit 6 na bilyong tao ay nakatira dito. Ito ang pinakamahalagang salit sa isang bansa. We have here the 10 example of world's most populous countries. Here are the top 6 Asian countries. China with Dapat nating malaman na ang mabilis na pagdami ng tao ay nangunguhulog ang pressure ng likas na yaman ng mundo. Ang hamon ng lumalaking populasyon ay nararapat tugunan ng mga pamahalaan ng mga bansang Asyano bago maging huli na ang lahat. Alam nyo rin ba na ang Pilipinas ay kalabing-dalawang pinakamalaking populasyon sa buong mundo? Ito ay tumatayang 103,775,002 million. mga indikasyon sa pag-unlad kaugnay sa yamang tao. Paglaki ng populasyon o population growth. Pagtaas ng populasyon sa bawat taon. Ang mabilis na paglaki ng populasyon ng daigdig ay isa sa pinakamatinding krisis na kinakaharap ng kasalukuyang panahon. Itinatayong 250,000 katao ang dumaragdag sa populasyon ng daigdig bawat araw. Umaabot sa karagdagang mahigit na 90 milyong katao na kailangan pakainin bawat taon. Nasa kontinente ng Asia, 3 bansa ang pinakamalaking populasyon sa daigdig, ang China, India at Indonesia. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay pang-7 sa mga bansang pinakamalaking populasyon sa buong Asia. Matandang populasyon, malaking bahagdan ay may edad na 60 pataas. Batang populasyon. Malaking bahagdan ay binubuo ng mga mamamayang 0 hanggang 14 taong gulang. Hello po, Miss. Ano pong pagkakaalam mo sa GII or Gender Inequality Index? Sa pagkakaalam ko, ito'y sumusukat sa hindi pantay na pagtinging nararanasan ng mga kababaihan. Ba, ang Japan ay merong pinakamalaking bahagdan ng matandang populasyon. Indikasyon ng mabuting kalagayan ng bansa. Life expectancy o inaasahang haba ng buhay. Dalawang uri ng literacy. Ang basic literacy ay ang kakayahang bumasa at sumulat ng isang mamamayan. At ang functional literacy naman ay kakayahang sumuri, umunawa at gamitin ng mga impormasyon sa aktwal na buhay. Po kuya, ano pong pagkakaalam nyo sa GDP o Gross Domestic Product? Ito ay tumutukoy sa kabuuang kita ng isang bansa sa loob ng isang taon. Human Development Index, buod sa pagsukat ng kaunlaran ng mga mamamayan. Gender Inequality Index. Ano ang maging epekto ng pagkakaroon ng bata at matandang populasyon? Ang epekto ng pagkakaroon ng matanda at batang populasyon ay ang lumalaking pinagkukunan ng lakas ng tao at pagtaas ng pangangailangan ng lipunan. Migration, pandarayuhan upang mapaunlad ang pamumuhay. Maraming nandarayuan sa kagustuhan mapaganda ang pamumuhay. Ang iba ay pumupunta sa Maynila dahil dito ang sentro ng kalakalan. Ano ang epekto ng pagtaas ng bilang ng mga migrante sa ibang bansa sa kalagayan ng ating bansa? Ay po kuya, ano ang magiging epekto ng pagtaas ng migrante sa ibang bansa sa kalagayan ng ating bansa? Malaki ang epekto nito dahil nababawasan ang yamang tao na nakapagpapaunlad ng isang bansa. Maternal mortality ratio. Ang maternal mortality ratio ay ang bilang ng kababaihan na mamatay dahil sa pagdadala ng tao o panganganak. Ang multidimensional poverty index. Ang multidimensional poverty index ay ang pagtukoy at pagsukat ng kahirapan sa mamamayan sa isang bansa. Lakas paggawa. Binubuo ng mga taong may edad 15 pataas na may sapat na lakas, kasanayan at maturidad upang makilahok sa gawaing pangproduksyon ng bansa. Kung pisikal ang pagbabasihan, maaari kang maging isang magsasaka, karpintero, manggagawa at iba pa. Pag mental ang pagbabasihan, maaari kang maging isang doktor, abogado, guro, ekonomista o kaya sayentista. Elemento sa pagiging produktibo ng mga manggagawa. Kalusugan.
Ang mga taong may maayos sa kalusugan ay higit na mas produktibo kaysa sa mga may hina at sakitin. Edukasyon ng bawat manggagawa. Ang kaalaman, talino at kasanayan ay natatamo sa pamamagitan ng edukasyon. Ang mga ito ay makakatulong sa pagpapasya at paggawa ng yamang tao.